Kaibigan. Okay, magandang gabi po sa lahat. May I request everyone to stand as we read the Word of God. Sa Luke chapter 17, verse 15. Just was one verse lang po. Say amen ko nandiyan na po ang bawat isa. The Bible say, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice, glorify God. Shall we pray? Lord, thank you for this day that you've given to us, Lord. Maraming salamat sa buong maghapon na pag-iingat sa amin. Lord, alam namin na hindi namin deserve yung inyong awa, but still na binibigyan kami ng mercy. Kayo po maggabay sa amin, sa aming service ngayong gabi. Hide me behind your cross, Lord. Sana, Lord, yung salita niyo po, Lord, na manguna. Sa Panginoon Jesus, amen. May request everyone to sit down. Nakakababa pula dito. Okay. Sabi sa, baka makalimutan ko rin po eh. The title of my message is, The One Who Returned to Give Thanks. Maraming Kristiyano ngayon, nakakalimutan na natin magpasalamat sa Panginoon. Tama ba? Kasi nga, nowadays, marami ng mga tao ngayon, nakakalimot talaga sa magpasalamat sa Panginoon. As we read the verse again sa Luke chapter 17 verse 11, verse 11 to 19. And it came to pass as he went to Jerusalem, yung Panginoon po dito is naglalakbay siya as he passed through the midst of the Samaria and Galilee. Verse 12, as he entered into the certain village, there met him 10 men that were lepers. Ng unang panahon po, yung may mga lepers, they are cast out. They are, kinakayawan sila. They are nakakadiri sa salitang yon. Kasi nga yung kanilang sakit ay wala ng lunas. But, verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Today, maraming Kristiyano o maraming tao ang humihingi ng awa sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako ngayon. Nahihirapan ako. Maawa ka po sa akin, Lord. Dahil yung buhay ko, hirap na. But, hindi tayo marunong magpasalamat. Number one po natin is, return to mercy. Let's read again. And it came to pass as he went to Jerusalem that he was through the midst of the Samaria and Galilee. As he entered into a certain village, there met him 10 lepers that which stood afar up. And then they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. As we can see here, yung mga tao na po yun is, they are, yung sinabi ko mga kanina, cast out. They are far away to their city. Bawal sila makihabilo sa bawat isa kasi nga sila ay nakakahawa, na meron silang sakit na nakakahawa. But thank to the Lord that He went past by. Pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang awa na napadaan sa atin sa lahat. Don't you thank God sa mercy ng Panginoon na dumaan sa iyo? You're hopeless, we're downless, but thank God talaga kasi the mercy of God is passed by sa ating buhay. But here, the 10 lepers cried out to mercy and God heard them. But the 9 forgot the mercy they received. Maraming Kristiyano ngayon, nangihingi lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Lord. But hindi sila marunong magbalik pasalamat sa Panginoon. Nakalimutan nila yung awa na binigay ng Panginoon. Mga Amago player, may awa ang Panginoon sa inyo, kaya habang nandito pa kayo, just return to God and give thanks. But the unthankful Christian forget the source of blessing. Ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo, nakakalimutan nating magpasalamat sa Panginoon. Kasi nga, natanggap na natin eh. Number one natin is return to mercy. Secondly,
Return to obedience. Verse 14, as we can see here. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself to the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Alam nyo, sa buhay natin, ang healing came as they obeyed Jesus' command. Dumating sa panahon, dumating sa buhay nila na nag-obey sila sa command ng Panginoon. Sinunod nila yung utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, Go, show yourself unto the priest. Hindi po sapat ang obedience kapag wala tayong binabalik sa Panginoon na papuri. 9, obey outwardly, but neglectedly inward gratitude. Kaya maraming Kristiyano ngayon na gusto lang nag-o-obey nga tayo sa Panginoon. Sinusunod niya natin yung utos niya, pero hindi tayo talaga sa puso natin, wala sa puso natin yung pasasalamat. Obedience without thanksgiving is incomplete. Yung kahit daw pagsunod natin sa Panginoon, pero wala daw tayong pasasalamat sa Kanya, is hindi pa rin daw ako kompleto. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself unto the priest. And it came to pass that they went, they were cleansed. Not only return to mercy, not only return to obedience, but thirdly, meron na po tayong 5 points. Third na po tayo. But return to worship. As we can see here sa verse 15 and 16, ito na po yung magandang bagay. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Return to worship. We can see here there are 10 lepers, but 10 of them go, but the 9 left, but the one returned and to give him thanks. Only one returned to glorify God. Alam nyo, minsan sa buhay natin, pag binibigay ng Panginoon yung mga kagustuhan natin, hindi na tayo nagpupuri sa Kanya. Pag nanghiling tayo sa Panginoon, sana makakapasa ako sa aking board exam. Lord, sana lumago ang aking gawain. Lord, sana maraming blessing pa dumating. Pero pag binigay na ng Panginoon, ito na. Wala na tayong, hindi natin kayang ibalik sa Kanya. Only one return to glorify God. 9, enjoy the gift, but ignore the giver. Minsan sa buhay natin, ini-enjoy natin yung buhay natin, Lord. Ito na, sayang-saya na tayo, but we never return to God to give Him thanks. Grabe yung 9 lepers na yun, no? Akalain mo, they are outcasts. Hindi sila pwedeng lapitan, hindi sila pwedeng makausap. Sa katawan nila mayroong unclean. May nakalagay na pangalan, unclean. Layo ka sa akin. But, hindi nila na-realize na yung Panginoon ay pinagaling sila. 9, enjoy the gift, but ignore the giver. Yan yung minsan sa ating buhay, mga Kristiyano. Enjoy na enjoy tayo, pero yung nagbigay sa atin, hindi man tayo mapagbigay papuri sa Kanya. Unthankful Christian enjoys blessing, but fail to worship. Unthankful Christian enjoy blessing, but fail to worship. Dapat po tayo as Christian, marunong tayo magpasalamat sa Panginoon kung ano mga natatanggap natin sa buhay natin. Maliit man yan o malaki. Di ba po ba? Tama po ba? Amen?
And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving thanks, and he was a Samaritan. Are not only return to mercy, not only return to obedience, return to worship, but fourthly, return to remembrance. We can see here sa verse 17 and 18. And Jesus answered, said, Were there not 10? Di ba 10 kayo na humingi sa akin ng awa para sa kalinisan nyo? And Jesus answered, said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Di ba, ikaw yung Kristiyano nangingi sa akin ng pasama ko sa word. Di ba, ikaw yung Kristiyano, Lord, tulungan mo. Nasaan na yung papuri mo? Nasaan na yung pagbibigay puri mo? Hindi maramdaman ng Panginoon sa Kanya. Di ba? Ayan, hingi lang tayo ng hingi, pero hindi tayo marunong magpasalamat. Di ba, 10 kayo? Bakit? But nasaan yung 9? Tayo ba yung 9 na lepers na hindi marunong magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya niya binibigay niya? Or are we the one that return to give thanks? Verse 18, they are not found. Hindi na sila makita. Hindi na sila makita sa simbahan kasi nakuha na nga nila yung kagustuhan Di ba? They are not found that return to give glory to God, save this stranger. Ay yung hirap sa mga Kristiyano ngayon. Pag nahingi na ang kailangan, nabigay na ng Panginoon ng awa, nabigay na lahat, isnab na. Lord, wala na. Hindi na makita sa simbahan. Sana wala po dito yun, no? Walang 9 lepers na hindi marunong o wala sa puso magpasalamat. Ang hirap sasabihin natin, Kristiyano tayo, pero hindi tayo marunong pasalamat. Amen po ba? Pasalamat tayo dahil mayroon tayong simbahan na dating nasa kubo lang, but ngayon, aircon na. Amen? But lastly, amen? Not only return to mercy, return to obedience, return to worship, return to remembrance, but lastly, return to wholeness. Hindi alam ng 9 lepers na mayroon palang mas maganda pa na dadating sa kanila kung bumalik sila sa Panginoon. Look here, verse 14. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself unto the priest. And it came to pass, as they went, they were cleansed, nalinis lang sila. But the one who returned to give thanks, look at this verse 19, the ating verse. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Hindi nila alam, may mas malaki pa palang blessing. Yung 9 lepers na yun, naging cleansed na sila, nalinis lang sila, pero may peklat pa rin yun. Mayroong pa rin scratch na kasalanan sa nila. Hindi mo makikita sa buhay nila yung whole. But the one who returned to give thanks sa Panginoon, thy faith had made thee whole. Gagawin daw ng Panginoon, nabuo ka. Siguro yung nakita niya yung 9 lepers na yun, nagkita-kita ulit sila sa sa village. O bakit ikaw kumikinang? Tapos sila may mga peklat. Kasi siguro tinanong, ba't ikaw ganyan kalinis? Ganyan kakaganda? Ba't kami puro peklat? Kasi nga, hindi kayo bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Hindi nila alam, Panginoon pala yung nagpagaling sa kanila. Yan, maraming ganyang Kristiyano na gusto lang yung makuha na yung lahat. Pero hindi nila alam, mayroon palang mas malaki pa palang blessing kapag ikaw, Kristiyano ka, marunong ka magpasalamat sa Panginoon. The thankful leper received more than healing. He was
made whole. Hindi lang siya gumaling, hindi talagang kumpleto, buo, kumpleto yung ilong, matangos yung ilong, blue eyes, brown hair, sorry. Siguro yung iba, yung 9 lepers, yung baliktad yung ilong, no? Kasi yung lepers, ano yun eh, aagnasin talaga yung katawan mo. Talagang buto na lang mangyayari sa'yo. Siguro ganun nangyari sa ano, no? Mga baliktad na yung ilong. Pasalamat tayo sa Panginoon na may Panginoon na nagpapagaling sa atin. The thankful leper received more than healing, he was made whole. But the 9 missed deeper blessing because of ingratitude. Na-miss nila yung pinaka-blessing ng Panginoon sa kanilang buhay dahil hindi nga sila marunong magpasalamat. Agaton, pag marunong magpasalamat sa Panginoon, may mas malaking blessing na dadating sa'yo talaga. Pag ingratitude tayo, hindi tayo marunong pasalamat. Pag unthankful tayo, ungrateful, hindi ka nabibigyan ng Panginoon. Ay, ayaw mo palang ganyan, ha? Hindi ka pala thankful, ha? Hindi ka grateful sa binibigay ko. Kunin ko buhay mo. Hindi ka magpapasalamat, ha? Yan. The 9 missed deeper blessing of ingratitude. Thanksgiving leads to spiritual completeness. Ingratitude leaves us empty. Kung pag marunong po tayo magpasalamat sa Panginoon, it will make us complete. Pero pag ungrateful ka o unthankful ka sa buhay mo, you will live empty. Walang-wala. As we close, the 9 leper represent the world that we have today. Maraming Kristiyano ngayon, 9 lepers, mga lepers. Hindi marunong pasalamat, mga ungrateful, mga unthankful. They cannot even remember God who gave all this to them. Nakakalimutan natin yung Diyos yung nagbigay ng buhay at kanibukasan at lakas para mapagtrabaho. Be thankful po kung meron tayo. Huwag na tayo magreklamo kung anong meron sa atin ngayon. As we close, ingratitude is a tragedy, robs of joy, worship, and deeper blessing. Yung mga ungrateful daw or unthankful, ano daw po yan? Nanakawin yan. Nanakawin yung joy mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, nanakawin niya. Yung mga blessing mo, kasi nga unthankful ka eh. Hindi na makita sa buhay mo yung thankful ka sa Panginoon, puro reklamo na lang. Will you be the 9 who forgot? Or the one who returned? Kayo po ba yung 9 lepers na natanggap yung blessing ng Panginoon at nag-enjoy na lang doon dahil natanggap na? O kayo po ba yung isang Samaritano na bumalik upang magpasalamat sa Panginoon? Sa ating last verse po, sabi sa Psalms 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sana as a Christian, marunong po tayo magpasalamat o bumalik sa Panginoon upang magpasalamat sa Kanya. Amen. As we close, shall we pray po? Lord, thank you for this day that you given to us, Lord. I pray, teach us how to be thankful sa aming buhay. We pray, Lord, sa mga blessing na binibigay mo sa amin, Lord, maliit man yung malaki. At sana, Lord, ay maging thankful kami, Lord. Kayo po manguna sa pag-uwi namin, Lord, as we close this service, Lord. In Jesus' name.